Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung nakaraan, yung huli nating natalakay, yung i'rab ng suratul Fatiha. So inshallah, tutuloy natin ito doon sa tinatawag na aqsamul i'rab. Aqsam, ibig sabihin mga bahagi o mga uri ng i'rab. At ito ay meron daw apat na uri. Wa aqsamuhu arba'atun. Ang mga uri nito ay apat. Yun nga, aqsamul i'rab arba'a. Meron daw apat na bahagi o uri ng i'rab. Wa dalilu dalika at tatabu'u wal istiqra. So ganyan din yung analysis ng mga grammarian sa paraan ng pananalita ng mga Arabo. Ya'ni annal ulama rahimahumullah tatabba'u wastaqra'u kalam al-Arab wa wajadu anna al-i'rab la yakhruj an hadhihi al-aqsam al-arba'a. Sa kanilang pag-aaral, ang mga ulama rahimahumullah, kahabagan nawa sila ni Allah, sa kanilang analysis, natagpuan nila na ang pananalita ng mga Arabo ay mahati lang sa apat. Kung sa i'rab, kung i'rab, aning i'rab? Yung dulo ng salita. Yung dulo ng salita, yung mga words sa Arabic, nagtatapos lang sa apat na paraan. Ito na yun. Raf, nasb, khafd, jazm. Raf'un, wa nasabun, wa khafdun, wa jazmun. Yung raf'un, ito yung original na anyo ng mga salita. Na ang kanyang dulo ay damma o dammatan. Damma o dammatan. Halimbawa niyan, alhamdu, damma ang dulo niya kasi ang kanyang umpisa ay alif lam. Kung walang alif lam, hamdun. Hamdun. So lahat ng salita ay maaring magtatapos sa apat lang na ito. Sa apat lang na ito. Lalong-lalo na yung mga isim. Yung mga isim. Nasbun, kung ang raf ang dulo niya damma o dammatan, kapag sinabing nasb, ang dulo niya ay fatha. Ang dulo niya ay fatha. Ang dulo niya ay fatha. At itong nasb na laman natin nung nakaraan, di ba? Doon sa sample, halimbawa, ja'a Zaidun, dumating si Zaid. Ang Zaidun doon ay marfu. Ito ay nagtataglay ng raf. Ja'a Zaidun, ito ay marfu. Ang Zaid ay marfu. Raf'un ang taglay niya. Pero doon sa isa pang sample sentence natin nung nakaraan, Ra'aytu Zaidan, si Zaid yung nakita, siya yung tumatanggap ng ra'a, nagiging mansub siya at ang taglay niya ay nasb. Yung raf, ito ay damma o dammatan. Ang nasb, ito naman ay fatha o fathatan. So magbabago-bago nga yung mga salita. Kanina, ja'a Zaidun, si Zaid ang dumating. Isa lang yung amil. So marfu siya. Ra'aytu Zaidan, dalawa yung amil doon. Isang nakakita at isang nakita. At this time, si Zaid ang nakita, so siya ay magiging mansub. Kaya nagiging Zaidan. Khafd, kapag ang kanyang dulo ay nagiging kasra o kasratan. Di ba yung sample nung nakaraan, marartu bizaidin. Naging bizaidin kasi merong harfu jar o harfu khafd. Kaya naging marartu bizaidin. Ito yung khafd ang tawag sa kanyang kalagayan. Siya ay majrur o may kalagayan na khafd. Ang jazm naman, ito naman yung sukun. Ito na yung sukun. So wala nang hihigit pa rito. Ang mga salita, either a-i-u ang kanyang dulo, a-i-u ang kanyang dulo, Zaidun, Zaidan, Zaidin, an-in-un,
O Zaid, sukun ang kanyang dulo. A-I-U lang talaga yung kanyang dulo. Sa Tagalog, di ba may A, E, I, O, U? Sa Arabic yun lang, A-I-U. A, I-U at sukun. Yani, ma min kalimatin min kalimatil Arabi illa wahiya imma marfu'atun aw mansubatun o makfudatun o majzumatun. Okay? Sa Raf, ito na yung kalagayan ng pagiging marfu'ah. Okay? Marfu'ah. Kumbaga ito yung noun, ito yung adjective, marfu'ah. Tinatawag din itong naat sa Arabic. Nun, ain, ta, naat, adjective. So kapag ang salita ay merong raf, u o un ang dulo, ang tawag sa salita na yon ay marfu'ah. Katulad ng ja'a Zaidun, sa Zaidun, ang Zaidun ay marfu'ah. Meron siyang raf, meron siyang u o un sa dulo niya. Mansub o mansuba ang tawag sa salita na meron o nagtataglay na nasab. Merong fatha o fathatan sa dulo. Ra'aytu Zaidan, yung halimbawa. So ang salitang Zaidan doon, ito ay mansuba, ito ay merong fatha. Makfudatin, makfuda ang tawag sa anumang salita na nagtataglay ng khafd. Na khafd, halimbawa nga, marartu bi Zaidin, i o in ang dulo, makfuda siya, nagtataglay siya ng khafd. At jazam naman, sukun, kung wala siya talagang haraka na a, i, u. Yung tunog lang talaga niya ng salita, Zaid, bilang halimbawa, so yun ay majzuma. Pero although, technically, hindi magiging Zaid lang ang salitang Zaid, kasi either magiging an, in, un siya, pero nabanggit ko lang yung Zaid na sukun bilang sample lang ng majzum. Kullu kalamil Arabi la yakhruju an hadihi wala kalimatin wahida. Ang bawat salita sa wikang Arabic ay ito lang ang dulo niya, 4. A, I, U o sukun. Walang kahit anong isang salita ang merong iba pang dulo liban na lang sa 4 na ito. Lian hadat taksim ulima bittatabu'i wal istiqra. Dahil ang paghahati-hati na ito ay nalaman ng mga scholar sa pamagitan ng kanilang analysis sa paraan ng pagsasalita ng mga Arabo. Wal ulama'u taibu fi tadwinil lugatil Arabiyya. At ang mga ulama, ang mga scholar, ang mga grammarian, nagpakapagod talaga sila sa paglilista, sa pagtatala ng wikang Arabic. At ito nga, laysa bi amrin sahlin. At hindi naging madali ito para sa kanila. At ito lang talaga yung naging conclusion nila. 4 lang. 4 lang ang i'rab. 4 lang ang i'rab. So ito na yung pagkakabanggit muli dun sa 4. Ito, may magandang sample din dito. Ar-raf'u taqulu qama ar-rajulu. So kanina yung sample natin, di ba? Ja'a Zaidun. Ito naman yung sample ng raf uli ng pagiging marfu. Qama ar-rajulu. Ang ar-rajulu ay nasa kalagayan ng raf at siya ay may tuturing na marfu'ah kasi ang dulo niya u o kaya un. Ano ibig sabihin nito? Qama ar-rajulu? Tumayo ang lalaki o ang lalaki ay tumayo. So sa Tagalog o English, pwedeng mauuna yung verb o mauhuli. Walang problema. Ang lalaki ay tumayo, tumayo ang lalaki, walang problema. Pero sa Arabic, nauuna talaga yung, sa mga ganitong sentence, nauuna yung verb, qama ar-rajulu. Pero minsan, ginagamit nila for artistic purposes, ar-rajulu qama, pwede rin. Pero madalas, kung magsasalita sila, ang tawag dito ay jumla fi'liya. Fi'liya kasi nauuna sa sentence yung fi'il, yung verb. Qama ar-rajulu. Sunod yung nasb, ito yung sample ng nasb.
Kumbaga yung nasb, ang dulo ng salita ay magiging a o kaya an. A o kaya an. Wan nasbu akramtu ar-rajula. Akramtu ar-rajula, pinarangalan ko ang lalaki. Pinarangalan, binigyan siya ng award o ano paman, tinanggap siya bilang bisita. Akramtu ar-rajula. Yung khaft, ito sample dito, ganun ulit, marartu bir-rajuli. Katulad ng sample dati, marartu bi Zaidin. So siya ay naging khaft o siya ay naging majrur dahil sa kanyang i na dulo. So dito tinawag siya makfuda, pero kung maririnig niyo yung salitang majrur, pwede rin. Pwede rin. Marartu bir-rajuli. Tapos jazam, ito na yung kapag yung salita, ang dulo niya ay sukun. Ang dulo niya ay sukun. Ito, magandang sample ito. Lam yakum Zaidun. Lam yakum Zaidun. So yung Zaidun dito, ano yung kalagayan ng Zaidun dito? Raf, nasab, o khaft? Raf, kasi ang dulo niya ay un. Lam yakum Zaidun. Hindi tumayo si Zaid. Ito na yung sinasabi ko, yung lam, past tense. Yung la, present tense. Yung lan, future tense. Lam yakum Zaidun, ang mga verb kasi kapag inunahan ng lam, siya ay present tense palagi, pero ang dulo niya ay sukun. Ang dulo niya ay sukun. So itong lam at yung yakum, pareho sila na ang dulo nila ay sukun. So ibig sabihin, nagtataglay silang dalawa ng jazam, at ang dalawang salita nito ay tinutukoy bilang majzuma dahil sila pareho ay sukun. Ngayon, madalas sa mga sentence, mapapansin ninyo, kapag siya ang subject, yun nga, kaya mahalaga yung nabanggit ng nakaraan, tingnan kung ilan yung amil sa salita, ilan yung kumikilos sa sentence. Kung isa lang, most probably ang word na yon ay marfu, ang kanyang dulo. Qamar rajulu. Tumayo ang lalaki. Ilan ang tao doon sa sentence na yun? Isa lang, yung tumayo. O di magiging ar-rajulu siya. Pero dito, akramtur rajula, pinarangalan ko ang lalaki. Ilan ang tao rito? Dalawa. Yung nagparangal at yung pinarangalan. At this time, yung nagparangal, mutakallim, yung nagkakwento, yung nagsasalita. Pero yung pinarangalan, ibang tao, ar-rajula, o ar-rajulu originally, pero dahil siya yung tumatanggap ng ikram, siya yung tumatanggap ng verb, siya ay nagiging mansub, rajula. Halimbawa, kung papalitan natin ito, yung akram to, di ba? Halimbawa, palitan natin, darabtu, ar-rajula. Rajula pa rin siya. Kasi ano ibig sabihin ng darabtu? Sinuntok ko o pinalo ko. Darabtur rajula, yung lalaki yung pinalo mo. Siya yung tumanggap ng pagpalo. O palitan uli natin. Itong akram to, gawin nating ra'aytu. Ra'aytur rajula, ano ibig sabihin? Nakita ko ang lalaki. O dalawa pa rin nagsasalita. Yung nagsasalita, nagkukwento na nakita niya, siya ay nakakita. Ano yung nakita niya? Lalaki. So kapag yung isim, siya yung tumatanggap ng verb, asahan nyo na yan ay magiging a o an ang dulo. A o an ang dulo. Paano mangyayari yon? Kasi halimbawa ito, ar-rajulu, di ba? Merong alif lam. Tanggalin natin yung alif lam. So magiging akramtu rajulan. Akramtu rajulan. So ganun pa rin. A o an ang dulo niya. Kasi siya yung tumatanggap ng ikram. Siya yung tumanggap ng verb alhamdulillah. So yung khaft. So ang pangunahin talaga na dahilan na nagiging i o in ang dulo ng anumang salita, yung harfu jar, yung tinalakay natin. Ala, min, ila, fi, yung bi na kumbaga harfu jar, yung
Kumbaga, papunta sa kanya o dadaan sa kanya, marartu birrajuli. So, ganyan siya. O ngayon, itong birrajuli, baguhin natin, gawin natin siyang walang alif lam. So, anong mangyari dito? Marartu birajulin. Wala ang alif lam. Alisin ang alif lam, magiging birajulin. Magiging birajulin. At yung ngayon, jazam, kung siya ay nagiging sukun, alhamdulillah. Sige, sabi rito, al-hadihi laksamul arba'a tashmulul isim wal fi'il wal harf. So sabi dito, ang pagbabago na ito sa dulo ng salita, na dito nakabatay yung aksamul i'rab na 4, na siya ay magiging a, i, u, o sukun ng dulo. Pwede ba itong mangyari sa isim, sa fi'il, at sa harf, lahat-lahat? So sabi ni Sheikh rahimahullah, la, hindi. Ammal harfu, fagayru dakhilin itlakan. Ang mga harf, hindi sila papasok sa i'rab kahit kailan. So dito pala yung jazam na sample dito. Ang jazam na tinutukoy dito, yung yakum. Pero ginawa lang siyang sample dito ng sukun. So yung harf hindi kasama sa mga magkakaroon ng i'rab. Lalo-lalo na harfu jar. Yung min, ila, ala, fi. La yaka'u marfu'an. So yung mga harf, hindi naman sila nagiging marfu'. Yung fi talaga siya eh. Hindi siya magbabago. Hindi siya magbabago. Liban na lang sa ilang piling mga pagkakataon. Liban na lang sa piling pagkakataon. Halimbawa, yung li, di ba? Lakum dinukum waliya din. Yung liya doon, originally, li talaga. Lam na para sa li, di ba? Kaya nga siya naging lakum o lahum. Pero yung ya, ang tinutukoy doon yung sarili nung nagsasalita. That time, si Propeta Muhammad SAW, tinuruan siya ni Allah, sabihin mo, lakum dinukum waliya din. Pero ginawa siyang liya, pero originally, li talaga siya. Ibig sabihin, hindi pa rin siya napapaloob sa, kumbaga, sa i'rab. Yung liya doon, kumbaga, para madire-diretso lang siya sa pagsasalita. Hindi siya magiging thakil, hindi siya magiging mabigat. Waliya din. Waliya din. Parang sa wa alaikumus salam. Alaikum lang talaga yun. Pero nadugtugan siya ng u, para dumiretso siya doon sa salam. Wa alaikumus salam. Waliya din. So hindi naman siya originally nagiging marfu o mansub o makfuda. Yun na talaga siya. O kahit sukun, hindi siya nagkakaroon ng sukun. Li'annahu mabni. Ito na yung sinasabi ko. Mabni ang lahat ng harf. Yun na talaga siya, hindi siya nagbabago. Wala rin dahilan para siya ay magbabago. Walang anumang bagay na mangyayari sa loob ng sentence na magiging dahilan na magbabago yung harfu jar. Min talaga siya. Ila talaga siya. Ala, fi, at iba pa. Sinabi Ibn Malik, rahimahullah, so binanggit niya ito doon sa Alfiya, yung Alfiya katulad lang din ng Ajrumiyah, wa kullu harfin mustahaqqun lil bina. So lahat daw ng harf, mustahaqqun lil bina. Ang lahat daw ng harf ay mabni. Ang lahat ng harf ay nagtataglay ng bina. Alhamdulillah. So ngayon, yung mabni nga na tinatawag, laysa bimu'rabin. So ito na yung kabaligtaran ng mu'rab. Yung mu'rab, yung mga salita na nagbabago ang dulo. Nagiging a, i, u. Rajulun, rajulan, rajulin, nagbabago ang dulo. Ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli, nagbabago ang dulo. Pero yung mga harf, sila nga raw ay mabni. At bukod sa mga harf, meron pang ibang mga salita na mabni at hindi sila mu'rab. Al-mabniyu, mithlu al-mayyitu la yataharrak. So ang mabni raw na salita, katulad ng mayyit. Ano yung mayyit? Patay. La yataharrak, hindi gumagalaw. Yun na yun siya, hindi na yung gagalaw. Kahit anong mangyari sa sentence, magkaroon man doon ng katabi niyang harfu jar o ano pa man, hindi siya mababago.
Famathalan, halimbawa, yung salitang hal. Ang hal, isim siya pero istifham, pananong. Hal ataka hadithul ghashiyah. Diba? Hal. At yung katumbas ng hal, yung alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yan. Ang hal, pananong ito na ang kanyang sagot ay yes or no. Hal. Sa Tagalog, takdiran ito na nangyayari o sa English. Walang katumbas ang hal, pero malalaman natin kung ang tanong ba ay sinasagot ng yes or no sa pamagitan ng tono nito. Hindi siya nagsisimula sa ano, sino, kailan, pero nalalaman natin, tanong yun, kasi sa tono ng salita, at pwede natin siya sagutin ng yes or no. Halimbawa, pumasok ka ba? Di ba ang sagot nun, yes or no lang, oo o hindi. Pumasok ka ba? Oo. Pumasok ka ba? Hindi. Walang nauna sa kanya na ano, sino, kailan, paano. Pero alam natin na tanong yun at ang sagot doon ay yes or no. Yun yung hal. Ganun ang hal. At yung na katulad ng hal ang kahulugan. Ito ay harfun. La tatagayyiru abadan fi kulli kalamil arabi sawaun kanat fi awwalil kalami o fi wastil kalami o fi akhiril kalami. Ang hal, hindi ito magbabago kahit kailan sa pananalita ng mga Arabo. Ito man ay nasa umpisa ng salita, nasa gitna ng salita, o nasa dulo ng salita. Ibig sabihin salita, sentence. Ulitin natin. Ang hal hindi magbabago. Ito man ay nasa umpisa ng sentence, gitna ng sentence, o dulo ng sentence. So bagaman madalas nasa unahan talaga ito, ang sinasabi rito ni Sheikh, walang anumang magdudulot ng pagbabago na ang hal ay magiging hil, o kaya ang hal magiging hala, o hali, o halu, hal lang talaga siya. Ang dulo niya ay ano? Sukun. Kasi siya ay mabni, hindi siya magbabago. Hindi siya magbabago. Yumkino, tagyiroha. Walang anumang pwedeng magdudulot na magbabago siya. Walihada naqul, dahil dito sinasabi natin, innal hurufa kullaha la yadkhulu fiha al-i'rab. Hindi lahat ng salita ay may i'rab. Yani, thuluth al-lugati al-arabiyya. So yung harf daw na 1/3 ng salita ng mga salita sa Arabic ay walang i'rab. Wala talaga. Yung harf totally wala. Yabka indana al-ismu wal fi'lu al-hadhihi al-aqsam al-arba'a tadkhulu al-ismi wal fi'l. So yung harf totally wala talagang i'rab. So natitira na lang yung isim at fi'il. So meron ba siyang i'rab? So ito tutuloy na nating bukas inshallah. Para dahan-dahanin lang natin inshallah para ma-absorb niya ng maayos. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. Hindi tayo nagmamadali dito inshallah. Itong libro, kahit 10 taon natin ito tapusin, walang problema. Hindi katulad sa university, kailangan isang semester tapos ito. Ito, inshallah, relax lang. Pero wag din naman kayo magpapabaya. Okay? Walang problema yung dahan-dahan mag-aral. Ang problema yung nagpapabaya. Problema yung nagpapabaya. So bukas tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.